mag-factual lang tayo na diskusyon dito, baby girl. Ano ho? Sige, partner. Article 4, kanina nga po binasa ko and yung nga ako, naniniwala ko na ang ating mga kagalang-galang na mga senator judges, binabasa itong mga kopya ng articles of impeachment na ito na inihain sa kanila. Alam nga naman, hindi mo pa nababasa yan. Dapat naman sana, no? Trabaho nila yan. O hindi man po, sumangguni sa kanila pong ika nga ni ate, mga abogado na ating mga staff, no? Tama. Binasa ko nga kanina, ano ho ba ang nakasaad sa Article 4? Ito ha, Aaron, kanina pinag-uusapan namin ito So, ang sinasabi po dito ng prosecution, Respondent Vice President Sara Z. Duterte committed culpable violation of the Constitution. Nilabag, tahasang nilabag ng ating Vice Presidente ang ating saligang batas. At siya ay gumawa ng high crimes. Yang high crimes na yan, hindi po yan yung mga, di ba, hindi to, as in, Ikaw. medyo broad po ang konteksto dyan. At yung pong high crimes na yan, ginagamit po madalas ng mga batas na iba't ibang mga bansa tungkol nga po sa impeachable offenses. Basically po, pwede pong sabihin natin na yan po ay breach of public trust, abuse of authority. Marami po yung maaaring pakahulugan, ika nga po, no? Huwag ko tayo masyado mataranta doon kapag binanggit ang mga high crimes sa salita. And betrayed public trust, kanya daw pong pinagtaksilan ang tiwala ng taong bayan by contracting, no, sa pagkokontrata for the assassination, sa pagpatay sa presidente, etc. Okay? By making grave threats and by actively inciting sedition against the Republic. So ano pong mga elemento nito? Paglabag sa ating saligang batas, pangungontrata daw po ng papatay, at paghahayag ng mga pagbabanta na siyang nagbubunga ng sedisyon, paghihikayat sa publiko na mag-aklas, no? Pabaksakin ang gobyerno. Mag-alsa. Yun, mag-alsa laban sa gobyerno. Yun po yun itong articles of impeachment So puntahan natin, saan ang gagaling ito? Diba? Doon sa video ang pinagmumulan nito. Yung video na, napanood natin. Napanood ninyo, naibalita na po kasi ilang taon na po nang nangyari yan. Alright, kitang-kita po natin. At yung pong papel ng agent na iyon ay to authenticate basically the video. So yung pong agent kahapon, mawalang galang lang, siguro nga gusto nilang dalhin doon sa investigasyon na ginawa, di ba? Nag-imbestiga and eventually nga po may kasong kinakaharap yung Vice Presidente dahil doon sa grave threats na iyon. Kaya po nagkaroon ng investigasyon, etc. etc. But basic po dito is, yung bang video authentic o hindi? Yung pong iba, peripheral issues na sabi nga po yung agent, hindi naman siya competent para sagutin na yung mga ibang katanungan. Ang kanyang purpose doon is to authenticate the video. Yun po ang kanyang expertise supposed to be. Tama. So, babasagin mo ang kredibilidad ng agent, sisirain mo ang kanyang imahe. Ang kanya pong kredibilidad. Yan. In the first place, tinatanggi ba ng depensa yung video? Hindi naman nga True. Di ba? I mean, come on. Again with all due respect, Opo. Yung pong naturang video, klaro na mismo ginamit nga din yung part nito ng depensa kahapon. At babasahin ko po dito yung pong statement na inihayag ng depensa at ipinagkaloob po ng impeachment court sa kanila to balance the equation para po lamang sabihin na hindi impeachable offense itong ipinapangalandakan ng prosecution. Babasahin ko po O ikaw na kaya, basahin mo na lang ito hanggang dito lamang sa huling salita na ito. Sige. Yeah. Basahin mo lang. Mr. Chair. Okay, basahin mo. Dito sa finally, ang simula. Tama ba?
Sa totoo naman, ito. Yeah, Okay. okay. Eto na tayo mga kapatid. Totoo naman, nakitang-kita ang nagpupuyos na galit at puot ng ikalawang Pangulo sa naturang video. But if we watch the whole video and really listen to what she was saying, we will hear and understand that her rage was really not against any one person, but against the massive corruption by other individuals that she saw firsthand. And if we just realize the level of corruption that she was exposing that day, mapapamura ka talaga. Hindi pa naranasan ng ating bansa ang bigat ng korupsyon na ikinuwento ni VP Sara. Ngayon lang. Some may focus on the invectives. But this honorable court and the Filipino people must focus on the heart of what she wanted to expose and the amount of courage it took to do that. So si Jeremy Lontok, Lotok, at si Attorney Lotok ay para lang to fortify yung video at saka yung kaukulang mga kaso na iniimbestigahan ng NBI tungkol po dito sa umano ay grave threats na ito, a seditious statement. Yan po, klaro yan. Ito namang si Belinda Bello, ito na po yung may kaugnayan dito po kay Zulaika Lopez, yung pangyayari yun. Yung siya kung ano ba ang mga circumstances surrounding yung sinasabi pong supposed to be transfer from HOR to the correctional facility. Okay. Si Zulaika Lopez po, ano ang inyo pong purpose to invite her? Okay. In fact, Ted, nung nabanggit ito ng prosecution panel, kasi she was present, nandoon siya sa naganap na conference o yung Zoom meeting o yung panahon na nagpahayag ng threat ng ating pangalawang Pangulo. So napakahalaga na nandoon siya at makita ng taong bayan kung ano yung role niya doon sa loob ng conference na yon o yung pagpapahayag yung nasa loob ng video na yon. And we would like to get a picture kung ano yung circumstances surrounding the event, kung saan nagkaroon ng ganung pagpapahayag ang ating pangalawang Pangulo. Okay. The rest would come in the form of questions that will be asked by the prosecution panel. Okay. So out of the picture na po si Director Matibag. Kino-consider pa rin, Ted, kahapon nga na pag-usapan na maaring i-reconsider. Marami pa hong mga pag-uusap na ginagawa ang prosecution panel sa ngayon. Okay. Sige po. So, Kong Ace, I'm sure nabasa po ninyo mismo yung articles of impeachment na inihain ng HOR sa Senado. At dito po sa heading mismo ng Article 4 na inuuna ngayon, inilatag po ng HOR itong mga katagang ito. If I may just read, pardon me, I beg for indulgence. Respondent Vice President Sara Z. Duterte committed culpable violation of the Constitution, high crimes, and betrayed public trust by contracting for the assassination of the President, the First Lady, and the former Speaker of the House by making grave threats and by actively inciting sedition against the Republic. Alright, so yan po yung head. Ito yung klarong-klaro ho na sinasabi na kanila pong aligasyon. So sa ating pong pagkikinig dito po sa unang NBI agent, kulang pa ba? Ano ba ang gusto ho ninyong patunayan pa sa impeachment court to really impose ito pong inyong aligasyon na ito laban kay VP Sara? Well, gusto nating patunayan na talagang merong pagkakaroon ng betrayal of public trust dito, Ted, Kasi nga ang pag-prove ng betrayal of public trust sa isang impeachment trial ay hindi parehas ng isang trial sa isang criminal offense na kung saan ay merong kang binitawang halimbawa grave threats or ang quantum of evidence dito ay hindi kasing bigat nung isang paglilitis sa isang criminal offense. So ito ay dapat makita ng taong bayan na merong ganitong klaseng paglabag sa alituntunin ng ating saligang batas na ginawa
ang ating pangalawang Pangulo. Siyempre, dahil nga merong culpable violation of the Constitution, ang resulta po nito, kapag ito'y napagtibay at napatunayan, ay ang mga parusang nakaakibat dito ayon sa ating saligang batas. Opo. Kahapon din po nabanggit mismo ni Attorney Ligutan na yung hitman na kinausap ni Vice President dito po sa pagkakataong ito ng kanyang statement na sa live dito po sa kanyang online press conference ay ihaharap ng prosecution. Kumpirmado po ito, Congressman Ace? Ted, mukhang nasa nasa pag-uusap pa rin, no? Wala pang final diyan. Pinag-uusapan pa rin yan ng prosecution. Kung ito may nabanggit ni Atty. Ligutan, sa aking pagkakaalam, wala pa hong final dito dahil mahiwaga pa rin kung sino itong hitman na ito. Kaya siguro hintayin natin yung final word from the prosecution panel. Okay, so pero totoong may hitman talaga. Well, yung hitman na yan ay hindi naman po nanggaling sa prosecution panel. Yan po ay nanggaling mismo doon sa mga salita na binigkas ni Vice President Sara Duterte na siya ay kumontak na o nakausap niya na, no? Itong sinasabing hitman o yung sinasabing assassin. Opo. Sige, so kasi nga po nakapanayam din namin si Attorney Tolosa nung isang araw kasi po kapag binasa nga po natin ang kabuuan ng mga teksto dito po sa isinumite ng Kamara na articles dito po sa Senado, Article 4, meron nga ditong narration na yun daw pong pattern ng public utterances and conduct, no? Sabi ho, kaya nung una pong araw, pati po yung gusto kong pugutan ng ulo, yung mga ganun video, no? Yung pong sinasabi din na itatapon sa West Philippine Sea, yung pong ako yung designated survivor. Yun do yung sinasabi ho dito ng prosecution na may pattern. May pattern dito sa pag-uugali ng Vice Presidente. No? So kasi nga po, para mo maiugnay ito doon sa mga grounds for for betrayal of public trust, etc. Sabi niya, maghaharap ng isang psychiatrist ang prosecution. Kasi nga po, may pinanggagalingan sila dito, itong pattern na ito kasi hindi lang kasi kapag tanging yun lang video na iyon nang sinasabi na meron na akong kinausap, napapatay, etc., parang hindi tatayo na siya lang, no? So, kailan po itong inyong psychiatrist na ito? Gaya rin nung aking sagot kanina, no, na marami pa hong pag-uusap at pagpa-final ng mga witnesses na ilalatag. Siguro sa ngayon, hindi ko pa maaaring masagot yan, Ted, no? At siguro at the appropriate time, pagka meron na pong mga information, I'll be more than willing to share the information to you. Okay. Naunawaan po namin. Bagamat yan po kinukumpirma na rin mismo ng magkabilang panig si Attorney Powa at saka ni Attorney Tolosa. So ilang araw pa po ito, Congressman Ace, dito po sa Article 4 na ito na bakbakan na po sa objection, gayong sa lahat ng mga artikulo, kumbaga, ito nga po sana nga dapat ang pinaka mabilis, no, na maaari pong maipresenta ng prosecution. Well, base dun sa aming isinabmit dun sa pre-trial conference, kung natatandaan po natin, itong Article 4 na ito ay naka-allocate dito ay 11 trial days. So we will probably exhaust, no, kapag nagkaroon na ng final dun sa pag-uusap sa pagpapakilala ng mga bagong witnesses, siguro may exhaust namin yung 11 days or pwede din po namin itong mabawasan, no. We will comply with the pre-trial order issued by the Clerk of Court kapag natapos na po itong aming ma-final na po itong aming ilalatag na mga witnesses o mga ebidensya. All right, sige po. So sa ngayon po, sir, sa ngayon na sitwasyon, ano po ang inyong masasabi sa lahat po ng mga nagmemensahe, nagpapakalat po ng mga kung ano-anong mga impormasyon na mukhang durog na
ang prosecution sa nangyari po kahapon? Nako, medyo hindi yung ganyan ang paniwala ng marami nating mga kababayan. No? Hindi natin maiwasan talaga yung pagpapakalat ng fake news. In fact, bago mag-umpisa itong paglilitis, nabanggit po natin na ang hinihikayat natin ng ating mga kababayan na manood, makinig dito sa paglilitis na ito nang sa ganoon maiwasan yung pagkalat ng fake news. Marami yung anggulong ilalabas yan habang umiinit ho yung usapin dito sa impeachment na ito. Ito ay first 3 days pa lamang, Ted, no, and DJ Chacha. Nakita na natin kung ano na yung mga iba't ibang anggulo na lumalabas sa ating social media. So, para maiwasan po ito, ang aming request sa ating mga kababayan ay panoorin, pakinggan dun sa mga legitimate na mga news outlets, no? Gagaya ho ng inyong programa ho sa ibang radio stations at sa ating mga telebisyon, no? Nang sa ganun, ma-confirm natin, wag po basta-basta maniniwala sa mga nakikita sa social media. Okay, so may pahabol na pong tanong si Cha. Yes po. Kong Ace, nakikita ko mismo I myself, no, nabanggit mo na kasi yung post online, kung paano po ang nagiging gawin ng iba nating mga kababayan sa unang witness na naiharap nyo po dyan sa Senado. Is there anything that the prosecution can do para po maprotektahan, halimbawa kung nakakatanggap man sila ng online threats, sobrang online hate comments, and yung possibility din na yung sobrang hate comments na natatanggap nitong unang witness ay maging dahilan kung bakit yung mga susunod na witness na ihaharap nyo magdalawang isip na po sa pagharap dito sa impeachment trial? Oo, tama ka dyan, DJ Chacha. Kasi nga, nakakalungkot, no, na umaabot tayo sa ganitong klaseng gawain, no, na para lamang matakpan ang katotohanan, hindi mailatag ang ebidensya, hindi mapakinggan o hindi lumabas ang katotohanan, kung ano-ano na ho naiisip. Kaya nga talagang malaking bagay na tayo po ay magtiwala sa mga reputable na mga mamamahayag, no? At mga journalist kagaya ninyo na dapat nakikinig sila, no, sa mga opinion ng ating mga legitimate news outlets. Wag po basta-basta doon sa mga social media accounts na nakikita natin na nagpo-post ng kung ano-ano. Minsan nga nagulat ako dahil masyadong dumami ngayon ng mga political analyst at saka journalist nung nauso itong social media. Oo, so kaya talagang makikiusap tayo sa ating mga kababayan. Oo. Yes, DJ Chacha, sorry. Sorry po. So dun sa tanong na kung may magagawa po ang panig ninyo, just to make sure na hindi po sila sobrang bombarded with this comments online, meron po ba? Wala ho siguro sa aking paniwala, DJ Chacha, mukhang walang except that wag pong maniwala kasi kami rin ho biktima rin ho ng ganyang bombardment, no? In fact, sinasabi nga namin dapat ma-monitor, ma-regulate sana itong mga ganitong klaseng mga hate comments, no? But freedom of expression, yan ang kanilang laging dahilan. Okay. Sige, so Kong Ace, kami po ay magmamasid sa Monday ulit at muli kaming tatawag kung kinakailangan para po sa kaukulang paliwanag sa panig po ng prosecution. Salamat po, Kong Ace. Thank you very much, Ted, and DJ Chacha. More power sa inyo. Salamat po ng marami. Thank you. Mga kapatid, yan po ang panig ng prosecution. Yung pong panig ng defense, for the record, tinawagan po namin. At hindi daw sila muna magpabibigay po ng pahayag today. So, intindihin po natin yun sa mga DDs na nakikinig sa atin at maging sa mga DDH para na natin mailatag itong isyong ito nga na balanse ika nga po. Pero